Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak ka with evidence. Ako, ito na mga kabibig. Grabe! Parang nasupalpal na naman ang mga sinasabi na mga anti-China. Oo. Yung mga taong galit na galit sa China. O, eto ha. Parang nabuking. Nabuking ang malaking sikreto ni Bongbong Marcos. Bakit kabibig? Ano nangyari ba? May sikreto ba si Bongbong Marcos, kabibig? Ay nako! Hindi lang ito sikreto. Binulgar na ang malaking sikreto. Nagpapatulong pala sa China. Ha? Oo mga kabibig. For the infrastructures. Para may masabi sa SONA. Eto na kabibig, sinimula na pala yung paggawa ng mga infrastructures. O ito ha, una ha, Bataan Cavite Bridge gets 64 billion funding from China-based lender. O ano yan? From China-based lender. Nakakuha ng suporta ang Bataan Cavite Bridge. Magkano ba? Magkano? Milyones ba? Hindi. Bilyones. 64 billion para maisakatuparan ang Bataan Cavite Bridge. Saan tayo humingi ng ayuda? Saan tayo humingi ng tulong para makapasimula ang Bataan Cavite Bridge? Sa China. Ngayon. So it means, itong Bataan Cavite Bridge ay pro-China. So, bawal dadaan dyan ang mga anti-China. So, dapat talaga ating yung tawag dito, i-boycott natin ang Bataan Cavite Bridge kasi ang nag-finance dyan ang China. O paano yan? Anong sabihin nyo? Boycott, wag ituloy. It's because sa kanyang utak. Dahil sa mga utak yung kurimaw, mga kokak yung mga utak, yung iba, ibo-boycott daw. Huy, ano ba? Ganun na ba ang kalakaran ng mga utak ngayon? Ibo-boycott daw ang Bataan Cavite Bridge dahil daw China-based lender ang nagbigay ng funding? Wow naman po. Grabe ang mga tao ngayon, no? Makapag-comment lang. Diba? Hindi iniisip ba? Ang iniisip lang nila ay makapag-bash. Iniisip lang nila na, ay sakyan natin ang trending ngayon na, ay dapat i-bash natin o i-boycott natin ang mga produkto ng China. At ano to? This is advantage sa mga taong nakatira sa Bataan, Cavite. Hindi man lang doon nakatira. Yung mga taong nagta-travel na mapadali ang kailang traveling. Diba? Tapos yung iba, ibo-boycott daw ang Bataan Cavite Bridge. It's because ang nag-finance taga-China. Ito the Bataan Cavite Interlink Bridge, a flagship infrastructure project. Under BBM. Flagship infrastructure. So ito pa muna ang pinakamalaking infrastructure ni BBM to undergo construction this year. Has received 64 billion financing from Beijing-based Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB. Hindi ba kayo mahiya yan? Ano sabihin niyo? Ay, fake news yan, fake news. Yun lang talaga parati mga sinasabi nyo, no? Fake news yan kasi hindi pa tapos. Pag tapos na, dadaan kayo. 'Di ba? Yun kasi ang attitude ng mga Pinoy mga user. Una, pag galit pa kayo, pag dumaan na, sabihin nyo, ang ganda pala ng Bataan Cavite Bridge. Nasisisi akong inaway ko ang China. Sila pala ang may malaking tulong para matapos itong flagship infrastructure na bridge ni BBM. Diba? Kalar kay mga utak nyo. Ay, sige, awayon nyo pa ang China. Diba? In a statement on Friday, the Multilateral Development Bank said the funding would support the government's infrastructure drive that aims to improve connectivity across the country. Sinuportahan pala tayo ng China. Hala no? Kalar, nakakahiya naman kayo. Away kayo ng away ng China, tapos ang China pala sumusuporta sa atin.
Kaler, kayo, ay, ano kayo dyan, mag-inhale, exhale. Baka para yung oxygen sa mga utak nyo ba, mawawala yung mga bad oxygen. The 32-kilometer Inter-Island Bridge is designed to have energy-efficient streetlights and climate-resilient bridge alert system. Wow, modern. Iba, modern na modern pala. So, I'm sure merong mga engineers or merong mga workers from China ang tutulong sa paggawa ng Bataan Cavite Bridge. So, aawayin nyo. Pupunta kayo doon para magwelga. Paalisin yung mga engineers at mga workers, possibly, nanggaling sa China. Aawayin nyo. Huwag kayong pumasok. Huwag kayong pumasok. Ganon kayo. Oh, inagaw nyo sa amin, West Philippine Sea. Oh, ganon kayo. Nako po, ramdam ko na yung mga ginagawang mga bulok style ninyo. I'm sure, gagawin nyo ng mga dilawang grupo. Ay, nakakalaro kayo naman na to. Tapos, ang sabi dito, the bridge starts from Barangay Alas Asin in Mariveles, Bataan, crosses Manila Bay, and ends at Barangay Timala, Naik, Cavite. The project is designed to reduce travel time between the provinces to 45 minutes from 5.5 hours. E di malaking ginhawa. From 5.5 hours, magiging 45 minutes na lang? O ito ba yung gusto nyo i-boycott? Dahil made in China? Kasi ang nag-funding taga-China? Wala, ay, mahiya naman kayo, ay. Grabe naman kayo. Ito, the approval of the AIIB loan for the Bataan Cavite Interlink Bridge project signifies a significant step toward realizing our vision of fostering inclusive and sustainable growth within the Greater Manila area. Sabi ni Rahat Mistra, AIIB Acting Vice President for Investment Operations in South Asia, Pacific Island and Southeast Asia. Ano yan? Ito na nga ngayon eh. The Bataan Cavite Bridge is part of the government Inter-Island Linked Bridge program, is one of the current administration's infrastructure flagship projects. So kung matapos ito, pwede ito maging panghambog ni Bongbong Marcos na wow, meron tayong nagawang infrastructure. Sino nag-finance? China. Bakit hindi US? Ay, kailangan i-stop yan. I-stop yan talaga. O boycott natin. Kailangan ang US ang mag-finance sa atin. Oy. Diba? Yun ang mga isip-isip na mga mga kokak na may utak. O, paano na ngayon? Hindi. Yung sinuka natin, kinain agad. Ang pait. Yung sinuka natin, kinain, tinulon agad. Ang sagwa. Nakahiya. Nakahiya talaga. Alam ko yung mga taong nababash ba sa China, no? Yung mga taong ayaw sa China, no? Yun pa yung unang tumangkilik sa mga produkto ng China. Ay, no. Alata naman. Diba? Yung phone mo, gawa ng China. Pero, comment ng bash ng bash. Pero, ang gawa ng phone mo, China. Oo. Kalerke naman kayo. Huwag kayong pumunta sa Chinatown. Kumakain ng tikoy. Kalerke, no? Yung mga taong ganyan, no? Umu-order ng ng mga damit sang Shein. Nagnegosyo gamit ang damit ng Shein. Kaya wag masyadong paepal. Wag masyadong plastic. Dapat alam mo ang sarili mo. Kung anti-China ka, wag kang gumamit ng mga produkto ng China. Ipagbawal ang sarili mo. Ganun mga kabibig. Tapos, kung maging successful itong Bataan Cavite Bridge, wag kang dumaan doon. I-enjoy mo ang traffic ng 5.5 hours. Wag talaga. Kasi yung dignity mo, yung prinsipyo mo, mayuyurakan pag gagamit ka ng mga produktong China at padadaan ka sa Bataan Cavite Bridge later on. Mayuyurakan yung pagkatao mo. Kaya wag mo suportahan. Magwelga ka. Magwelga ka doon. So yun na nga mga kabibig, ang ating latest lebak for today. Mahirap talaga, no? Pag ang tao ba masyadong close-minded, pag masyadong one vision lang at hindi mo tinitingnan yung mga kaakibat nito, kung ano ang mga disadvantages at the advantages. Ngayon, paano na to?
Ito yung pinakauna at pinakabongga na flagship project ni BBM kung matapos ito. Ito yung legacy na pwedeng sabihin ni BBM na ako ang nagpagawa niyan sa tulong ng China. Magagalit ka naman. Diba? Tingnan mo, oh. One of the flagship infrastructure project ng gobyernong ito. Oh, sino nag-finance? China. Oh, mahiya naman kayo. So yun na mga kabibigating latest labak-labak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video, ha? Bye everyone! See you next time. At salamat po sa lahat ng mga OFW all over the world. Malapit ang Maisog! Maisog Rally International. Wow, bongga. Sumali ka, oy. Maki-join ka, makinig ka. Baka yung himasmasan ka ba sa katotohanan na pilit pinapakain sa'yo. Tapos, yung ayaw mo talaga. Kasi akala mo, yung pinaniwalaan mo, tama. Pero hindi pala. Bye everyone! See you next time!